Hi everyone, welcome back sa aking channel, GTR Math Tutorial. Sa Facebook naman ay RJ Enseñado. So for today's video, magdi-discuss ulit tayo ng another set ng Basic Math Reviewer. Pwede ito sa CSE, Civil Service Exam, sa LET na GenEd, UPCAT or any college entrance test, at pwede rin sa NAPOLCOM exam. Or pwede rin basta sa mga exam na merong Basic Math. Okay, so bawat slide po ay i-post nyo. Meron tayong tig to 2 items bawat slide. Post nyo muna, try nyo sagutan. Then, at the end of the video, ayan, comment po natin kung ilan yung score nila. Okay, so let's start. Medyo bibilisan natin kasi medyo marami yung i-discuss natin para hindi kayo masyadong ma-bored. Okay, so samahan nyo ako sa pagsasagot. Number 1, ayan, medyo mga basic. Habang tumatagal, medyo humihirap, magiging word problems na. Number 1, evaluate 3/4 plus 5/6 minus 1/2. So ito ay gamit lang tayo ng LCD dito. Pag nag-add tayo at nag-subtract, addition and then subtraction, ng fraction gamit lang tayo ng LCD. Hindi applicable ang butterfly kasi tatluhan. Pag dalawahan, pwede yung butterfly technique. So copyin lang natin na 3/4 plus 5/6 and then minus 1/2. What is the LCD? LCD, pwedeng bumasin na lang tayo kapag ganito sa pinakamalaking number. Yung 6, hindi pwedeng ma-divide sa 4. Pwedeng ma-divide sa 2. Hindi ma-divide sa 4. So, i-try natin yung next na multiple ng 6. Ang susunod ay 12. Okay, so pwede na. Ang 12 divisible sa 4, divisible sa 2. So, therefore, ang LCD natin ay 12. Ngayon, kailangan natin i-convert lahat yung fractions natin sa denominator na 12. Copyin lang natin yung denominator, magiging 12 na lahat. Copyin lang natin yung sign, plus and minus. Ngayon, saan natin i-multiply yung bawat numbers para maging 12? Yung 6, multiply sa 3. Both the numerator and denominator. Okay? Numerator at denominator tayo. Ito namang 6 para maging 12 times 2. So, ganun din yung numerator times 2. Yung 2 para maging 12 times 6 tayo, both the numerator and denominator. So, ngayon, meron na tayong 3 times 3, 9. 5 times 2, we have 10. 1 times 6, we have 6. Copyin na lang natin yung common denominator. 12 na lang ito. 9 plus 10, we have 19. And then minus 6. 19 minus 6, that is equal to 13. So the final answer is 13/12, letter B. Kapag mixed number naman, wala naman sa choices. Kapag mixed number, equal ito sa ilang 12 meron sa 13, merong 1, remainder 1. So 1 and 1/12. Wala naman sa choices yon. So letter B yung tamang sagot. Number 2, find the value of 25% of 120 plus 40% of 50. So pagbukodin lang natin, no, kunin natin yung 25% ng 120 tapos i-add natin yung 40% ng 50. Okay, so pwede tayong mag-fraction, pwedeng mag-decimal. Ang gagawin ko dito ay fraction na lang. 25% ang off ay multiplication. So 25% ng 120 plus 40% of, so 40% times 50. So pag nag-fraction tayo, ang 25% equal lang ito sa 1/4 lang yung 25% or 25/100. Pag nilowest term natin, 1/4 na lang yan. Times 120 and then plus 40%, that is 40/100 and then times 50. So pwede tayo mag-lowest term na dito. Etong 25/100, pwede na yung maging 1/4. Cancel na natin yung 25 at 100, 4 na lang ito. And then ito naman, cancel yung tigisang 0 sa 4 and 5. Cancel na natin yung dalawang 0 sa 100. Ang natira, 1 na lang. Bali, wala na yon. So therefore, ano na yung magiging sagot natin? 120 divided by 4, that is equal to 30. Plus, ito ay 4 times 5 na lang. Na-cancel na lahat yung mga 0. 4 times 5, we have 20. So pag in-add natin, 30 plus 20, the answer is equal to 50, letter B. Number 3, PEMDAS. 12 times 3 minus quantity, 4 plus 6 divided by 2. Okay, so apply lang natin yung PEMDAS rule. So tandaan sa PEMDAS rule, yung MD same order, ganun din yung AS, same order din ito, left to right parehas yan. Okay? So meron tayong parenthesis, unahin natin yung parenthesis. So just copy the 12 times 3 and then minus. Ngayon, i-apply natin yung MDAS dito sa nasa loob ng parenthesis. Meron tayong addition and division. So, ito munang division dahil PEMDAS. Una yung MD bago AS. So, 6 divided by 2, that is 3. Just copy the 4. Okay. So, evaluate pa rin natin yang nasa loob ng parenthesis. So, we have 12 times 3 minus
4 plus 3 is 7. No need to write the parentheses dahil isang number na lang siya, 7. So apply pa rin the PEMDAS, 12 times 3 minus 7. Unahin ang multiplication, 12 times 3 is 36. Minus 7, final answer is equal to 29. Letter B. Number 4. Which of the following fractions is the largest? Ang pwedeng technique dito, kung kabisado nyo, pwede nyo i-convert sa decimal. Pero ako hindi ako nag-convert sa decimal. Ang gagawin ko lang dito, pagpa-partnerin ko lang, tapos cross-multiply. Ang pagpa-partnerin ko, itong 2/3 tsaka 7/10 para maliit yung 2 at 3, medyo malaki yung 7 at 10. Tapos ito, pagpa-partnerin ko. Okay? So 2/3 and 7/10. Tapos, ito namang 3/5 tsaka 5/7. Aalamin ko kung ano yung mas malaki sa kanila. Tapos yung malaki sa dalawa, yun naman ang pagpa-partnerin natin. Just cross-multiply. Cross-multiply lang tayo. 2 times 10, we have 20. 3 times 7, 21. Mas malaki yung 21, so ibig sabihin, mas malaki yung 7/10. Okay? Dito naman, 3 times 7, 21 pa rin. 5 times 5, 25. Ano yung mas malaki? Mas malaki yung 25. So ngayon, pag-partnerin natin yung dalawang malaki, 7/10 at saka yung 5/7. So ganun pa rin, cross-multiply. Kung ano yung pinakamalaking product, yun na yung largest number dito. So 7 times 7, 49. 5 times 10, 50. Okay, mas malaki yung 50. Therefore, ang largest natin ay 5/7, letter C. So yan yung shortcut para hindi na tayo mag-convert sa decimal. All you have to do is just cross-multiply, pag-partner-partnerin lang natin. Okay? Parang nag-elimination lang sila dito sa una. So yung na-eliminate, tanggal na yon, pag-partnerin yung dalawang nanalo. Kumbaga, parang sa elimination. Ano? Okay, so next, number 5. What is 80% of 200? So pwedeng mag-fraction lang tayo dito. 80% is 80/100. Of means multiplication and then we have 200. Cancel the 20, cancel the 100. Bali wala na tong 1. Matitira na lang ay 80 times 2. That is equal to, dalawang 80 is equal to 160. Na wala sa choices. So nagkulang siguro ito ng pagta-type ko. 80% of 200 or siguro ito ay hindi naman pwedeng maging 20 lang ito. So siguro may mga 0 ito. 240, 300, 160, and 480. Para makuha natin yung 80% ng 200, ang answer dapat ay 160. So mali yung mga nasa choices, nagkulang ng 0. Okay? So dapat letter C ang sagot dito. May 0 lahat yung mga choices natin. Okay? Number 6. A bag originally priced at 1,200 pesos is on sale for 960 pesos. What is the discount rate? So pag hinahanap natin discount rate, ibig sabihin yan yung percent. Tandaan, kapag discount rate ang hinahanap, kailangan ilagay natin sa form na ganito. N/100. Kasi N/100 equal ito sa N%. Kaya pag may pagkakataon tayong gawing over 100, fraction na lang ang solution natin, gawin natin ang denominator ay 100 para automatic kung ano yung numerator, yun na yung sagot. N/100 is equal to N%. Okay? So a bag daw originally priced at 1,200 is on sale for 960. Ang discount rate, ang formula lang ng discount rate ay equal lang sa discount over the original price. Okay? Original price. So paano makukuha yung discount? Ipag-subtract lang natin. 1,200, may original price yan, minus the 960, the discounted price over the original price, 1,200. Pag sinubtract natin, 1,200 minus 960. Kung 1,200 minus 1,000, that is 200, ano? Eh meron pang 60 lang yung binawas, edi magiging 240 ito. Okay, so ganun lang isolve yan mentally. So 240, divide natin sa 1,200. Kung mapapansin natin, pwede na, madali itong gawing 100. I-divide lang natin, tanggalin natin itong dalawang 0, or gawin nating 100 yung 1,200, edi i-divide lang natin both sa 12. Pag dinivide both sa 12, 1,200 divided by 12, edi 100 na yun. Ano? O, di tapos na yun. 100 na siya. So 24 divided by 12, that is equal to 2. 24 divided by 12 is 2. May 0 pa, edi magiging siyang 20/100 or equal na yan sa 20%. Ayun, letter B yung tamang sagot. Another solution, i-divide nyo lang 240 divided by 1,200, pero ayoko nang mag-decimal, kaya
Ang ginamit na lang natin itong technique na ito, dalhin natin sa ganitong form, fraction form n over 100. Okay? Number 7, an item was sold for 2,300 pesos with a 15% profit included. What was the original cost price of the item? Ang ibig sabihin na to, ito daw 2,300 pesos. May kasama na siyang 15% profit. An item was sold for 2,300 pesos with a 15% profit included. What was the original cost price of the item? Cost price, wala pang tubo. Original cost price lang, 15%. So ibig sabihin, itong 15% profit, itong 2,300, pwede tayong mag-ratio and proportion dito. Pwedeng mag-ratio and proportion ang gamitin natin kasi alam natin, ito yung 0 pag nag-number line tayo, ito daw 2,300, dito ko ilalagay yung 2,300, ang katumbas daw niya may 15% profit. So ibig sabihin 115% siya. Ang hinahanap natin yung 100% lang. 100%, ito yung hinahanap natin pag nag-number line tayo. Ano yung price dito? Pag dinagdagan daw natin ng 15% yung 100%, yung original cost price automatic 100% yon. Ayan, so pwede nating isolve using ratio and proportion. Okay? 115% ay 2,300. Hinahanap natin yung 100%. So using ratio and proportion, ganito lang yan. I-set up natin 100 over ito. Lagyan natin ito ng variable x equals dito sa 115 over 2,300 pesos. Cross multiply lang tayo. X times 115, we have 115x is equal to 100 times 2,300. Then divide both sides by 115. Okay. O, cancel na ito. So, paano i-lowest term ito? Pwede natin i-lowest term. Divide both by, or kung gusto nyo naman, i-recta nyo ng i-divide, i-manual lang natin. 100 times 2,300, magigilang niyang 2,300, tapos dalawa pang 0. I-divide natin sa 115. Madali namang i-manual ito kasi may guide tayo. Ayan 2,111. Dalawang 115, that is 230. Ay, eksakto na 2,000 ito. Eksakto 2,000. So magiging 2 times 115 equals na siya sa 230. O subtract 0 na. Dahil 0 na, edi kopyahin na lang natin itong tatlong 0. The answer is letter A, 2,000 pesos. Okay? Kasi 15% ng 2,000 ay 300. So yun, din pa lang. Eksakto na pala agad ito. So ito yung unang solution using ratio and proportion. Another solution naman, pwede tayong gumamit ng formula para sa cost price. Diba kapag may profit daw, ang magiging selling price natin equals the cost price or original price plus the profit. Ito yung another solution. Ang selling price ay 2,300 pesos. Ang cost price, ito yung hinahanap natin, lagyan natin ng X. Plus, yung profit, 15% daw. Ibig sabihin, 15% netong X. Kaya 15% X times X. And then isolve natin, we have 2,300 equals X plus 15%, that is in decimal 0.15x. Ito may 1 ito, kaya magiging siyang 2,300 is equal to 1x plus 0.15x, that is equal to 1.15x. And then divide both sides by 1.15. At kung mapapansin natin, same na yan nung kanina, di ba? Same na to nung kanina. Gagawin natin x is equal to, move ng dalawa, magiging 2,300, dagdagan ng dalawang 0, divided by 115. O, di ba same na yan nung kanina? Pag binanual natin, equal sa 2,000 pesos, letter A. Okay? So, number 8. Number 8 na tayo. A map is 1 centimeter to 50 kilometers. If two cities are 7.5 centimeters apart on the map, what is their actual distance? So, ratio and proportion lang ito. So, ang katumbas daw, pag ratio and proportion, i-set up lang natin yung table. Centimeters tsaka kilometers ilagay natin. 1 centimeter daw ang katumbas ay 50 kilometers. Ang tanong, 7.5 centimeter daw sa map. So, 7.5 centimeter sa map. What is their actual distance? Lagyan natin ito ng n. Dahil ito ay direct proportion, gawin lang nating fraction, tapos equal sign, and then cross multiply. 1 times n, we have n equals 50 times
7.5. Okay? Pag minultiply natin, ano ang magiging sagot? 7.5 times 50. Okay? Bring down the 0. 5 times 5, 25. 5 times 7, 35 plus 2, we have 37. 1 decimal place, so therefore 1 decimal place, dito yung 0. 375.0 or simply 375 kilometers, letter B. Number 9, age problem. A father is currently 3 times as old as his son. In 12 years, the father will be twice as old as his son. How old is the father now? Pag age problem, pwede gawa lang tayo ng table. Ilagay natin yung father tsaka son. Kung ano yung given dyan na mga character, father and son, yun ang first column natin. Ang tinatanong, how old is the father now? O lagyan natin ng now. Now, ang sabi, a father is currently 3 times as old as his son. So kung ang son ay X, si father ay currently 3 times, edi 3X. Okay? Tapos sabi in 12 years. In 12 years, so maglagay tayo ng another column para sa future na plus 12. Kasi in 12 years. In 12 years, edi magiging 3X plus 12. Tapos si son naman, X plus 12. Tapos buuin natin ang ating working equation. Ang sabi, word by word tayo in 12 years. Ibig sabihin yan, dito tayo sa future titingin in 12 years. The father, ibig sabihin age ni father. 3x plus 12. Will be, ibig sabihin yan equal sign. Twice, nakamultiply sa 2. Ano ang nakamultiply sa 2? Twice as old as his son. Age ni son in 12 years, so we have x plus 12. And then, how old is the father now? Isolve lang natin. Kunin muna natin yung age ni son, tapos ang hinahanap ay age ni father. Okay? Solve for x muna, tapos isubstitute natin. Times 3 lang para makuha natin ang age ni father. Okay? Isolve na natin. Distribute lang natin ito. We have 3x plus 12 equals 2 times x. We have 2x. 2 times 12, we have positive 24. Okay? Pagsabayin na natin itong 2x dalhin sa kabila. Subtract tayo ng 2x to both sides. Itatapat ko na dito. Subtract tayo ng 2x to both sides. So, cancel na ito. And then, itong 12 dalhin sa kabilang side. Subtract naman tayo ng 12 to both sides para makancel na itong 12. 3x minus 2x, we have x equals 24 minus 12 is 12. Buti na lang wala yung 12 sa choices kasi ito yung age ni son. Ang age ni father, si father ay 3x. 3x is equal to 3 times 12 equals 36 ang age ni father. Letter A ang tamang sagot, 36. Then for number 10, another age problem sa number 10. The sum of the ages of Anna and Bella is 42. Anna is 6 years older than Bella. How old is Bella? Okay, so ganun din, gawa tayo ng table for Anna and Bella. Pero wala namang hinahanap dito na walang future tsaka past na age. So medyo madali lang ito. Ang sum daw ng ages nila ay 42. So ibig sabihin, pag inad natin yung ages nila, equals sa 42. Anna is 6 years older. Pag older, plus siya, no? Plus 6 kay Bella. How old is Bella? Si Bella, lagyan natin ng x. Si Anna naman ay 6 years older, kaya x plus 6. Ang hinahanap natin, how old is Bella? Nasaan si Bella? Si Bella ay x. Okay. So, gawan lang natin ng equation. Pag inad daw natin sila, x plus 6, age ni Anna, plus x, age ni Bella, equals 42. Okay. X plus x, 2x. Yung 6, dalhin natin sa kabila. Okay, copyahin muna natin. Plus 6 equals 42. Subtract 6 to both sides. Okay? 0 na ito. 42 minus 6, that is equal to 36. Just copy the 2x. Finally, divide both sides by 2. Therefore, ang value ng x or ang age ni Bella, x, yung age ni Bella, x, 36 divided by 2, 18. So therefore, the correct answer is letter B. Okay, so halfway na tayo. So kung naghahanap kayo ng or invite ko kayo dito sa aking review. Meron akong CSE review for only 99 pesos. 500 slots lang ang available ko pero exceed na ako sa 500 pero maraming hindi makakasali sa replay sa live kaya sa replay sila manonood kaya pwede pa kayong mag-join. So July 6 tayo hanggang July 27. Tapos na yung July 6 so pwede pa kayong humabol. Humabol bukas yung sa July 8. Ito yung mga lesson na i-discuss ko.
Meron tayong 10 days math and logic tutorial via Zoom, Google Forms reviewer sa ibang subject, may 150 item mock test tayo, may only replay tayo ng past session, dito natin gaganapin yung replay ng past session sa FB group, tsaka meron tayong exclusive na GC. So kung napapanood nyo itong video na ito, natapos na itong mga date natin, ibig sabihin, meron tayong panibagong schedule, mag-message lang kayo sa akin. Kasi itong video na ito, ginawa ko para sa August 2026. Kung napapanood nyo ng tapos na, meron tayong panibagong schedule, mag-message kayo dito sa aking FB, RJ Enseñado. Okay? Ito yung example natin ng mga Google Forms. Yung mga may kulay, ibig sabihin na isend ko na yan sa GC namin. Yung mga walang kulay, isasend ko pala. Kita nyo na, napakadami po niyan. At kung naghahanap naman kayo ng mga reviewer lang, self-review kayo, ito yung maire-recommend ko sa inyo. I-click nyo lang kung nanonood kayo sa YouTube, nandyan sa description yung link. I-click nyo lang yan, dadalhin kayo sa Shopee or Lazada. Pwede nyo ma-purchase doon. Napakagandang reviewer niyan, dalawang yan. Recommended ko talaga yan. Meron ako parehas na. So, diretso na tayo. Number 11. Working together, Alice and Ben can paint a room in 3 hours. If Alice works alone, she can do it in 5 hours. How long will it take Ben to paint the room by himself? Ang ganitong problem, meron tayong shortcut. Pwede na tayong dumaretso sa shortcut. Ang tanong, how long would it take Ben to paint the room by himself? Ang shortcut para sa alone ay equal sa product over difference. Product over difference. Yan lang yung formula dyan. Pero tandaan, itong shortcut na ito nanggaling lang sa original na formula. Ang original na formula natin para sa nagtulong ay 1 over A plus 1 over B equals 1 over T for together. Dito lang din nanggaling yan. Kasi pag kinross multiply natin ito, magiging 1 times B we have B plus A times 1 we have A over the product pag nag-butterfly tayo AB equals 1 over T together. Pag nireciprocal natin yan, magiging A over A times B equals B plus A or A plus B. Equals na siya sa T over 1 or simply T for together. Ayan na yung formula. Kaya, pag shortcut natin, product, ito yung product AB over the sum. Over the sum kapag together. Kapag alone naman, magiging difference yan. Pag dinerive natin yung alone. Kasi pag magiging alone ito, ganito ang mangyayari. Hinahanap natin yung alone. Let's say, ang alone dito ay si B. Ang mangyayari dito, itong 1 over A ililipat sa kabila, magiging siyang 1 over B equals 1 over T minus 1 over A. At pag binutterfly natin, magiging na yung product over difference. Okay? Kaya nanggaling lang yan sa original formula lang din natin, yung shortcut. Okay, so i-shortcut na natin. In-explain ko na kung paano nanggaling yan. Si Ben daw, ang rate ni Ben ay equal sa product over difference. So ang given natin, working together, Alice and Ben can paint a room in 3 hours. Yan yung together. Alice works alone, she can do it in 5 hours. So multiply lang natin yan, 3 times 5 over their difference, 5 minus 3. O baligtarin natin para malinaw na yan. 5 times 3 over 5 minus 3. Para nakaayos, una parehas yung 5. 5 times 3, 15. 5 minus 3, 2. Pag hinati natin sa dalawa, 15 divided by 2 is 7.5 hours, letter A. Number 12. A delivery truck traveled 210 kilometers at a constant speed of 70 kilometers per hour. How many hours did the journey take? Okay, so gamitan lang natin ng formula ng para mabilis nyong makabisado ito. Burahin muna natin. Pwede tayong gumamit nung napalipat. Ayan. So pwede tayong gumamit ng shortcut, itong triangle. Di ba yung distance nasa taas? Tapos speed at time, ayan, magkatabi. Pag distance ang hinahanap, ang formula magkatabi, multiply yan. Kapag hinahanap how many hours, ibig sabihin yan, time ang hinahanap, ang formula para sa time ay distance over speed, kaya nga nasa taas yung D. Kaya sa triangle nilalagay yan. Distance over speed. Ano ang distance natin? 210 kilometers. 210 kilometers
Ano ang speed natin? 70 kilometers per hour. 70 kilometers per hour. Makakancel lang yung kilometer, ang matitira hour. Pag dinivide natin 210 divided by 70, tanggalin lang natin yung tigisang 0, 21 divided by 7, di 3 hours na lang pala ito. The correct answer is letter B, 3 hours. Number 13, two cars start at the same point and travel in opposite direction. Ayun, yung keyword agad natin dito, opposite direction. Pag din-drawing natin, ito yung two cars start from the same point. Ito yung same point. Yung isa, dito papunta sa kabila. Ito yung 60 kilometers per hour. 60 kilometers per hour. Yung isa naman dito sa kabila papunta, ito yung mas mabilis, 80 kilometers per hour. Ang tanong, how far apart will they be after 3 hours? After 3 hours, gano'n na sila kalayo sa isa't isa? Kapag opposite direction, tandaan nyo ang formula addition. Kunin lang natin yung, ang total distance natin ay D1, ito yon distance nitong una, ni 60 kilometers per hour, plus D2, distance ni 80 kilometers per hour. Ilang oras silang nag-travel? 3 hours. Di ang distance natin, speed times time. So 60 times the time, 3 hours. 60 times 3 plus ito namang kabila, 80 times 3 din. So therefore, ang magiging sagot natin, 60 times 3, 180 plus 80 times 3, 240. Kapag in-add natin, 18 plus 24, that is equal to 42. Kopyahin lang natin yung 0. The answer is letter D, 420 kilometers. Okay. So next, number 14. Burahin muna natin. Number 14. The average of 5 consecutive odd integers is 25. What is the highest integer in this sequence? So pwedeng mag-shortcut tayo dito. May shortcut kapag consecutive. Consecutive integers. Kapag given yung sum, or given pala dito average. The average of 5 consecutive odd integers is 25. What is the highest integer in this sequence? Basta average ng arithmetic sequence, consecutive odd integers, automatic, ito na yung gitna. Yung average yun yung gitna, 25. Gitna yan. So ibig sabihin, yung 5 numbers natin, 25 odd integers yan. So ito yung 25 gitna, yung next natin dito 27, 29. Yung dito naman sa kabila, minus 2, 23, 21. So therefore, what is the highest integer? Ang highest integer natin ay 29. Ganun lang kasimple kapag consecutive odd integers. Kapag even, ganun din ang technique. Automatic yung average niyan kapag consecutive odd integers, yun na yung gitna. So given yung average ay 25, automatic ito yung gitna. Kaya hindi na kailangang isolve ito. Isipin lang natin, ganun na yung magiging pattern sa pagsosolve nito. Okay? Number 15. A rectangular government seminar hall has a length of 15 meters and a width of 12 meters. If carpet tiles cost 250 per square meter, how much will it cost to cover the entire floor? O kunin lang natin yung ika-carpet daw, no? Carpet tiles cost 250 per square meter. Ibig sabihin, kunin natin yung area muna. Area ng rectangle. Rectangular government seminar hall. Ang given natin, length ay 15 meters. So given ang length ay 15 meters, ang width naman ay 12 meters. So, ang 12 meters, so therefore, ang area, i-multiply lang natin, 15 meters times 12 meters. So, ang magiging sagot natin, i-manual lang natin, 15 times 12, we have 2 times 15, 30, 1 times 15, we have 15. The answer is 180. So, 180 meter squared. Tapos, ang sabi, if carpet tiles cost 250 per square meter, edi i-multiply lang natin ito. I-manual lang natin, 180, i-multiply natin sa 250. Okay. Kopyahin lang itong 0. Bring down lang itong unang 0. Then 5 times 0, we have 0. 5 times 8, we have 40, carry 4. 5 times 1, 5 plus 4, we have 9. Etong to naman, 2 times 0, dito natin ilalagay kasi may 0 tayo ditong bin-ring down lang. We have 2 times 8, we have 16, carry 1. 2 times 1 is 2, plus 1, we have 3. And then, puro 0 ito, 3. 9 plus 6, we have 15, carry 1, and then we have 4. Therefore, the answer is 45
pesos, letter B. Okay, so next, number 16. Number 16, a square lot has a perimeter of 64 meters. What is the area of the lot? Ayun, given daw square, no? Given square siya. Tapos perimeter ay 64. Ang formula ng perimeter ng square, i-add lang natin yung apat na side. Dahil nga square yan, same side lahat, edi 4S. Ang perimeter ay 4 times side. And given, 64 daw siya. So 64 is equal to 4S. I-divide natin both sides by 4. Makusolve na natin yung value ng side. Ang length ng side ay 64 divided by 4. So what's the answer? Pag binrake natin yung 64, equal yan sa 40 plus 24. Tama? Ang 40 divided by 4 ay 10. 24 divided by 4 ay 6. So therefore, 16. Okay? So ang side ay 16 meters. Ang tanong, what is the area? Ang formula naman ng area ng square ay S squared. So therefore, we have 16 squared, 16 times 16. So kung kabisado nyo, 16 times 16, that is 256, letter C. Kung hindi nyo naman kabisado, ay i-multiply nyo lang manually 16 times 16. Okay? Equal yan sa 256. Number 17. If 3 pencils and 2 notebooks cost 95 pesos, and 2 pencils and 3 notebooks cost 115 pesos, how much does a single notebook cost? So magkakaroon tayo dito ng system of equation. 3 pencils and 2 notebooks. Magkakaroon tayo ng 3P for pencil, 2N for notebooks. Ang cost daw ay 95. Equation number 1. And then 2 pencils, 2P, and 3 notebooks plus 3 notebooks equals daw sa 115. How much does a single notebook cost? Single notebook yung hinahanap natin. So pag nag-elimination tayo, ang i-eliminate natin yung P. Para ma-eliminate yung P, magmumultiply tayo both sides dito. Or pwede naman, hinahanap natin yung single notebook. Parang mas madali, may nakita akong technique dito, magkaroon tayo ng equation number 3. Kasi kung mapapansin ko ito, 3 plus 2, 5P, 2 plus 3, 5N. Pwedeng i-add natin. O i-add natin kasi nakakita ko ng pattern eh. Pag in-add natin ito, 3P plus 2P, we have 5P. And then 2N plus 3N, we have 5N. Equals, pag in-add ito, 95 plus 115, that is equal to 210. O, lagay tayo equation number 3. Kasi ito, pwede na, hindi pa, wag pa natin lagyan ng equation number 3. I-simplify natin, i-divide natin both sides by 5. Mas madali kasi pag ganito kaysa mag-elimination tayo dito, magiging na siyang P plus N equals 210 divided by 5. Magiging ano lang ito, 210 divided by 10, 21 times 2. Magiging lang itong 42. O equation number 3 na ito. Mas madali na yan. Yung equation number 2, number 3, i-partner natin in either equation 1 and 2. Madali nang isolve itong N kasi dito. Kailangan in terms of N tayo. So substitution na lang ang gagamitin ko. Solve for P. Solve for P tayo. Ilipat natin itong N sa kabila. Magiging value ni P ay 42 minus N. Okay? Itong 42 minus N, value ni P, ipapalit natin in either equation 1 or equation 2. O dito na tayo sa equation na number 1 na lang. Ipapalit ko dito. Ipalit natin dito. Okay? Ready na? Medyo humaba yung solution. Ipalit lang natin. 3. Yung P, papalitan ko ng 42 minus N. Para in terms of N na. Copy the rest. Plus 2N equals 95. Okay, solve for N. Solve for N, i-distribute lang natin. 3 times 42. Kung 3 times 4, 120, no? 3 times 2, 6. So therefore, 126. Okay? 3 times 6, 6. 3 times 4, 12. And then minus 3 times negative N, 3N, plus 2N equals 95. Solve for N tayo. Pagsamahin natin ito, magiging siyang negative 3N plus N. We have negative N. Tapos, itong 26, 126 ilipat sa kabila, subtract tayo ng 126 to both sides. Ayun, eksakto, negative. Negative itong N, kaya magiging positive na siya. 126, bawasan natin ng 95. So, magiging itong negative 31. Sakto nga ba? 126
minus 95, naging 31, 26, plus 5. So 6 minus 5, 1, 12 minus 9, 3. Therefore, negative n equals negative 31. Therefore, ang notebook natin ay magiging 31. Wala sa choices yung 31, no? 30 pesos ang 30 pesos ang nandito. So i-double check nga natin. 3p plus 2n equals 95, magiging negative 3n plus 2n. 3 times 42, eksakto naman siya, 126 equals 95, 26 plus 5, 31. So wala sa choices, tama naman. 3p plus 2n equals 95, 2p plus 3n equals 115. So tama naman. So wala sa choices, ang tamang sagot 31. So siguro yung letter C nagka-typo. Okay? So next tayo, number 18. Number 18, a number is multiplied by 4, then 10 is subtracted from the product. If the result is 50, what was the original number? Isa-isahin lang natin. A number hindi natin alam, lagyan ko na lang ng n. Multiplied by 4. 4n. Then 10 is subtracted from the product. 10 is subtracted from the product, minus 10. If the result is 50 from the product, if the result is 50, what was the original number? Ito na yun. If the result is 50 equals 50. Solve for n lang tayo. So add 10 to both sides. Cancel. Cancel na siya. 4n is equal to 50 plus 10, we have 60. And then, last step, divide both sides by 4. Masasolve na natin, original number ay 60 divided by 4, 15. Letter B. Okay, so for number 19 and 20, mag-refer tayo sa table. Table natin, government agency monthly budget allocation in pesos. Ito yung department A, B, C, D. Personal services, PS, ito yan, 500,000, 600,000, 400,000, 700,000. Maintenance and other operating expenses, MOOE, 300, 200, 400, and 150,000. And then capital outlay, nawala yung Y, capital outlay ito, 200, 400, 100, and 150,000. Sagutan natin yung dalawang questions regarding dito sa table. Which department has the highest total monthly budget allocation? O di i-add lang natin. I-add lang natin. Gawin na natin in million ito 500, 300, 200. O 1 million ito, 1 million. 600, 200, 400. 1 million may 200. So 1.2 million. 400, 400, 100. O 0.9 lang ito. Maliit ito. 0.9 million lang. 700, 150, 150. 1 million din. Ang tinatanong, which department has the highest total monthly budget? Eh di yung 1.2, Department B. Letter B. Okay? Then next, number 20. Burahin muna natin para ma-highlight natin kung alin yung hinahanap. What percentage of Department A's total budget is allocated to maintenance and other operating expenses? Nakafocus tayo sa Department A. What percentage of Department A's total budget, yung total ng Department A, 1 million, is allocated to maintenance. Allocate to maintenance and other operating expenses, MOOE, ito yon. Pag kinukuha yung percentage, i-divide lang natin. So magiging 300,000 divided by the total. Ang total ay 1 million. 1 million. Para madaling isolve, dalhin natin sa ganitong form. N over 100 equals N%. Eh di i-cancel lang natin itong 4 na 0. 4 na 0 para over 100 na siya. 4 na 0 sa taas, ang natira 30. So 30 over 100 in percent, that is equal to 30%. So the correct answer is letter B. That's it. So thank you for watching. I hope may natutunan kayo sa 20 items na pinresent ko sa inyo. Kung first time nyo dito sa channel ko, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe and click the bell button para updated kayo sa mga susunod pang mga math reviewer. So good luck sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.